Okay po, at sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan siyempre at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, malayo sa lahat ng sakit at bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po, at lagi naman po yun ang pinagdarasal ko sa ating Panginoon na swerte na lamang po ang darating sa inyo at huwag na yung mga kamalasan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan ay mga matay na lang po kayong lahat para hindi na po nakakaranas ng kagutuman itong mga kababayan ko. At ngayon po ay ito pong gira ng Iran at saka Israel ay posible pong maging Third World War. At hindi na po ako magsasalita ha. Hindi na po ako magsasalita, bagkos ipi-play ko na lang po rito. Ito pong pag-analyze nitong napakahusay po nating mga yung political tawag ito, expert po ito sa lahat ng, professor po ito ng sa lahat ng siya po ang professor, political analyst po ito. Itong si Ma'am Ana Malindogoy. So, hindi na po ako magsasalita para kasi natapik ko naman po itong Iran at saka Iraq na Israel nito na yun din po yung sinasabi ko na kapag nagsawsawa na po itong Amerika, Russia, China na ito ay hindi po malayong mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ayan. Hindi na po sa ako magsasalita ngayon dahil na I believe na nasabi ko naman to dati sa inyo. Pero gusto ko lang i-play ito sa inyo para po sa lubos na talagang inyong malalaman pa. At ito po, i-play na po natin. Foreign policy natin, leaning, we're a treaty ally of the United States, militarily speaking. Kapag nagkalitsihan dyan at nagkaroon niya ng escalation at naging wider na ang conflict, definitely, as a treaty ally ng ng Amerika, we will be dragged, especially if America gets involved directly into the conflict. Ang Pilipinas hindi spared because we are a treaty ally. We have obligation. You know, with that treaty, may obligation tayo na makisawsaw dyan sa mga gera na yan. Kasi kapag sawsaw na ang United States, so is it good for the country? Opo. Of course not. Yeah. Sa usapin ng Iran-Israel conflict at the moment, at nakita ko nga yung report na marami tayong kababayan sa Israel na gusto nang umuwi, 90, di ba? Mga 90 plus. And at the same time, mas delikado, mas kailangan siguro nilang tutukan yung mga nagkaroon ng parang casualty in some ways. Hindi naman namatay, pero at least nasa critical na kondisyon. Ngunit ang report kasi ng ating Department of Foreign Affairs and even the Department of Migrant Workers is more on sa case ng Israel. How about the case of Iran? Mayroon ba tayong mga kababayan doon? Ano na ba ang sitwasyon sa kanila? Mayroon bang mga casualty or may natamaan ba or something to that effect? Kasi I think hindi malaki, maybe hindi mataas ang number of Filipinos in Iran, but I would presume that there are Filipinos in Iran as well. So yun din sana i-report din nila aside from the fact na nare-report din yung sitwasyon sa Israel. Yeah. Opo. Ano po yung nakikita niyo po dito, Prof, na kasi parang tag team ang kalaban ng Israel ngayon after nitong isa dito sa mga Hamas. Well, sinasabing backup na ng Iran din itong Hamas, tapos Iran na ngayon. Pero marami nang nakakalusot ng mga rockets ng Iran sa Israel, unlike dun sa mga pag-atake ng Hamas na nasasalupa ng defense system ng Israel. Pero kapansin-pansin, based dun sa mga available na mga
footages na marami talaga, no? In fact, maraming mga lugar sa Israel ang natatamaan ng mga rockets dito. Anong nakikita nyo dito? Matatapos pa ba itong tension na ito? Ano naman ang nakikita mong role ng Estados Unidos bilang tagapamagitan? Dahil may mga report na hindi sumasang-ayon yung US dun sa unang pag-atake ng Israel dun sa nuclear area dyan sa Iran. Prof? Actually, it's like this, no? At the moment, it's a military escalation between Iran and Israel. That's very obvious na. At saka kung titignan mo, the first strike came from Israel. Ang justification ng Israel is baka daw, parang justification before ng invasion of Iraq ng United States na may weapon of mass destruction. Pero latter part naman, walang katotohanan yun. So parang ganun din ang ginagawa ng Israel at the moment. Sinasabi niya na they have a preemptive strike kasi daw for their survival. Kasi ina-allege nila Iran have this capability or will develop some kind of a nuclear weapon. Pero actually, sa totoo lang, based on reports and even based on sa atomic energy agency na based in Europe, so far, at the moment, ina-assess pa yung capacity and even yung tinatawag na nuclear program ng Iran. So there's no truth to the fact na Iran is already capable of producing a nuclear weapon or even a nuclear bomb. But yun ang sinasabi nga ng Israel. They've had a preemptive strike. It's precisely because of that. But there's no truth to it at the moment that is factual. So yun yung issue ngayon. Kaya nagkaroon nga ng meeting ang United Security Council. Actually, many of the members of the United Security Council, of course, except the United States, condemn. Even President Putin, even China, condemned the attack of Israel on Iran because it's a violation of international law and it's a violation of the sovereignty of Iran. However, ang sinasabi, yun ang dinajustify ni Netanyahu ng Israel nga na, it's a preemptive strike for their survival. However, on the side naman of United States, ang sinasabi ni Trump at sinasabi ng kanyang mga kabinete at the Vice President also of the United States na walang kinalaman or hindi binigyan ng green light ng United States ang Israel when you talk about the preemptive strike against Iran, the first one on June 13. However, this is really hypocritical and I really don't think that Israel would do such a thing without the permission and even assistance of the United States. Ang tanong nga ngayon ng mga tao, is the United States involved in the Iran-Israel conflict? Well, yes, to a greater extent. Kasi first and foremost, saan ba kinukuha ng Israel ang kanyang weapons at ginagamit niya to attack Iran? And one thing that you have to remember in this issue, medyo kung titignan mo ang case ng Iran, medyo masakit sa kanila kasi almost all ng kanilang military generals, yung mga head ng kanilang different departments ng kanilang defense system and military organization namatay doon sa June 30 na strike ng Israel. So lahat ng leaders nila, karamihan, I think 7 military generals, mga top leaders talaga ito, including I think the chief of staff ng kanilang military, namatay doon sa first na strike ng June 13. And then, nuclear scientists, and I think many of their scientists also died, around 7 or 6, and then there were casualties sa civilians. So, it was really not an easy thing for Iran to accept. So, you will understand ngayon kung bakit, well, if you put it in a geopolitical perspective and international relation, Iran, it was, kasi if you really put it in analyze it, it was actually a declaration of war on the part of the Israel. They declared war against Iran and Iran will retaliated. Ano mangyayari dito sa kaso ni... Tingnan niyo po yan. Ay hindi binabalita ng mainstream media. Ano po? Ganun na pala kaseryoso yan. Yang ako na yan. Yang usaping gira dyan sa Iran at saka Israel na ito. Imagine nyo, napakaraming patay na po yan dyan eh. Kasama na po dyan yung mga yung mga generals nila. At ang sinasabi pa po dyan, hindi ko na lang mahaba pa po kasi yan. At ang sinasabi pa nga po dyan, pag nagsawsawan nga po ito, posible nga po na mauuwi sa Third World War itong conflict ito. So,
Actually, ngayon pa lang po na wala yung Third World War na yan eh. Para nang may gira na rin eh. Bakit kanyo? Oh, di ba? Next week lang. Bubulwak na naman dyan yung increase ng gasolina. Yung mga crude oil na yan. Hindi po maliit na pira yung increase ng pag-increase ng ano yan Napakalaki po dahil 5 pesos po yan. 480 or 489. Halos 5 pesos po ang in-increase. Bawat litro po yan Saan pa? Saan pa? Sabi ko nga po, saan pa pupulutin itong mga kababayan natin? Na ngayon pa lang, yan pa lang, doon pa lang ang gira, hindi pa dito sa atin. Ay ganyan na. Wala na tayong makuhang langis or gasolina. Kung may makuha man tayo ay malaking bagay po yung nakukuha natin dyan sa gitnang silangan na yan. So kaya po ngayon pa lang bulwak na yung pag-increase ng mga gasolina. Kaya yan po ay kasabay na rin po yan, pagbulwak na rin yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya po lang mga karne-karne na yan, di po ba? Balita naman po yan, at nandiyan naman po yan sa balita, at hindi po may kakailayan na ibinalita ng Channel 7 na mas mahal pa po yung karne ng baboy kaysa karne ng baka, na kung saan po ay kano yung sinabi, 490 ang per kilo. So, saan? Ay kung ngayon pa lang hindi na nakakatikim ng karne itong mga kababayan nating marami, ano pa kaya yan ngayon bagong presyo na yan? Hindi pa po yan. Dahil next week nga, magtitik-ipik yung 5 pesos. So, panibago na naman po yung increase. Panibago pa po yun. Hindi po yung ito sinasabi ko. So, maganda lang po itong mga kalagayan itong mga politikong mga kawatan. Dahil nga, sabi ko nga po, kahit na nga 1,000 piso, ang halaga ng isang butil lang ng bigas, okay lang po sa kanila. Hindi po nila iindahin yan. Ay, bilyon-bilyon ba naman ang kinawat itong mga animal na ito? Ay iindahin ba nila yan? Hindi po. Ang kinukuhan ko po rito, paano na itong mga kababayan natin? Ngayon pa lang po ay hindi na makabili ng bigas na yan at umaasa lang doon sa ating mga ibinibigay sa kanila. So, ano pa kaya yan? Diba? Grabe. So, kan po talagang ito po yung mga napakaswerte itong mga politikong ito. Kasi nga po, ay nagkaroon po sila ng lisensya para magnakaw. Yan po yung lisensya nila, yung sila ay nanalo doon sa maruming halalan. Marami, kasi kaya ko sinabing marami dahil nandiyan na po lumantad na po yung kakandidato sana ng senador Imaginin mo, kakandidato siyang senador, nakipag-usap siya dito kay George Garcia na ang sinasabi, magbabayad ako ng 2 billion, ipanalo mo lang ako. Anong sagot ni Garcia? Hindi na pwede kasi nga mayroon ng set of winners. Ang ibig pong sabihin ng mayroon ng set of winners, nakapili na po sila ng ipapanalo. Hindi pa man nag-uumpisa ang eleksyon, mayroon na po silang nanalo na. So ngayon po, yan po yung abangan natin dahil magkakadimandahan at ididimanda na itong si Garcia. Patong-patong pong kaso ang kakaharapin itong Garcia ito. Marami po yan. At sa totoo lang po, itong si Kiko, Soto na yan, hindi na po nanalo dapat yan Unang-una, yung Duterte talaga ang nanalo dyan. At dahil nga po yung sinabi na ni George Garcia na mayroon ng tawag dito, set of winners. O, kasama na po yan dyan. Imaginin mo. Ano bang pakinabang natin dyan sa mga yan?
Soto na yan, Lacson na yan, at saka itong Kiko na ito na yan, dagat! Wow! Dagat! Mananalo ba yan? Pati yung nagpakitang gilas yan, pati yung ipot ng manok, kinain yan. Sariwang tilapia, nilunok niya. Abutit, hindi na sugatan yung bituka niya doon sa palikpik ng tilapia. So dito ba nagpapakita na po yung mga kabubuhan ng mga yan eh. Badiyan mo yan, Lacson na yan. Yan yung nagpauso ng concurrent resolution number 10 na kung saan hindi na po kailangan ng resibo kundi kuha na lang, certificate by kuha na lang certification na lang yung isusubmitin nila. Pag kasi isi-certify lang niya na gumastos siya ng kasi nga ngayon 2 milyon na po kasi yung allowance nila bawat isang senador, monthly po yan 2 milyon. Maliban pa po dyan sa sweldo nila na 270 up to 300,000 monthly. Bukod pa po yung taon-taon na 150 hangga or 100 million pesos yearly. Ganun po yan. Tapos ang yan po si Lacson ang nagpauso niya ng concurrent resolution number 10 na kung saan isi-certify lang, gawa lang ng certification na I certify yung the amount of halimbawa 1 million pesos for this. Kung ano dyan mga kutsara, tinador na yan o sandok, sasabihin niya. Ganun lang. Wala nang resibo. Gayon po, kaya po yung sinasabi ko na yan po yung pagpasok po sa politika, ayan po yung lisensya nila para magnakaw. Yan po yan. Wala nang mga nagagawa yung mga yan eh. Kaya pa uli-uli dyan ang mabuti lang, natalo na itong, wala na, hindi na senador itong Grace Puna ito. Pero bago mawala ng kanyan, ng trabaho yan, pumitik muna. Di ba? Umamin. Yung kung na yun, yung question nila dyan sa Senado, na 100 billion ba yun? Or 80 billion na mga tawag dito, blanco-blanco na yan. Hindi ba't inapiran lang siya tikba lang ng magbibigay ako ng 5 billion dito sa Senado, pagkati-atian yun lang yan. Pumayag itong si Grace sa pandak na ito. Ibig sabihin, aalis na lang, pumitik pa. Yan po yan, para lang po malaman ninyo ang mga kaganapan at nagaganap dito sa ating bayan na kung saan po talaga italamak yung mga pagiging kawatan itong mga politikong ito na dapat talaga ito yung mga hindi na binubuhay itong mga animal na ito. At dapat ito yung mga napipiste. Ito na sana yung mga dinadaan ng kulira, dinadaan na sana yan ng buhawi at tapos dadalhin ng buhawi sa taas tapos ibabagsak ng buhawi dyan sa West Philippine Sea, yung mga hayop na yan, para mapakinabangan man lang ng pating dyan sa West Philippine Sea itong mga hayop na to. Yun po yan. Kaya ganun na lang po eh. So ngayon, mag-ready. Yung may mga pira-pira, pero paano yung walang pira? Mag-imbak-imbak na po kayo ng kung ano man yung kaya nyong i-imbak na pagkain dyan. Lalo dito po tayo nakakasiguro dito, baka mauwi nga po talaga ito sa talagang bakbakan ito at mauwi sa gira talaga ng pandaigdigang gira ito. At yun nga po yung pangatlong pandaigdigang gira. So dito po ay ready na rin po natin na mga membro ng pamilya ninyo ay pwedeng makita nyo personal kung paano titimbuwang yan dahil dyan sa mga pakakawala ng kalaban na kung ano-ano, mga bomba man yan, virus man yan, lason man yan. So yun po, yun ang napakasakit ngayon at dahil lamang sa kagahaman itong mga tawag ito, mga matataas na official ng mga
presidente ng buong mundo. Ganyan po yan. Diyan po nagsisimula yan, yung pagiging gahaman nila. Kasi ang gusto ng isa, kubkubin yung isa. Gusto naman ng isa, kubkubin lahat. Kaya lahat na yan, kasakiman po ang umiiral, kaya po magkakaganyan. Pero sinasabi ko naman po na maaaring yang wala nang makaligtas eh. Kung pakakawalan nila lason or either virus, ang pwede lang talaga makaligtas yung subscriber ko na nanood at nakaintindi doon sa proseso kung paano i-process yung sili at kalamansi. Yun ang tiyakang maliligtas. Pero paano po itong mga hindi nakapanood ng video na yun? Paano po kung hindi nila alam yung diniscuss ko rito, yung tungkol sa sili at kalamansi? Di lahat po yan. Deadbolt talaga lahat yan. So, yun po. Kaya, kung pwede nga lang sana na isa-isahin ko yung mga kababayan natin na ituro yung kalamansi at saka sili, ay hindi ko naman magagawa yun. Pero nandiyan naman po yan dito po sa thumbnail nito na kalamansi sili. Panoorin nyo lang po, baka sakaling makatulong pagdating ng dumating na po itong dilubyong ito na talagang nakaabang na po yung dilubyong sasambulat na lang po sa atin. At hay nako, hayahay itong mga politikong mga bilyonis na ang kinawat kagaya nitong tikbalang na ito. Wala nang kagutuman niyang hayop na yan. Sana nga lang habang kumakain niya ng ninakaw niyang pira ng bayan, mabulunan na sana yung hayop na yan. Lahat sana itong mga kawatang ito, sabay-sabay mabulunan nang hindi na makahinga at matuluyan na silang bumiyahe sa sementeryo. So yun po ang nakakagigil na balita. Kaya ko lang po i-plini yun sa inyo dahil nga po na-discuss ko na po yan yung posible na magkakagira. Posibleng magkakaroon ng Third World War. So kaya po i-plini ko lang sa inyo yun dahil para hindi lang po ako yung nagsasalita dito. At ganun pa rin po na hindi pa rin po nagbabago yung aking offer sa inyo. Kung sakali na talagang hindi na mapigilan ang Third World War na ito at gagamit na sila ng mga virus o di kaya poison or lason, hindi pa rin po nagbabago yung sinasabi ko dati sa inyo, yung pong gustong magpaampon or dito sa akin ay dito po kayo, tiyak po ang kaligtasan nyo rito dahil nandito po lahat yung kakailanganin natin para sa panangga sa mga virus na yan o ano pa man. At kung inaalala niyo po ang pagkain, ay huwag niyo na pong alalahanin ang pagkain. At hindi naman siguro ako mag-iimbita sa inyo kung hindi ko kayo kayang pakainin lahat. Ay kung itong hangkwan ito, ilang libo na po ito. So kayo pa. At least kahit pa paano ay maging ma-personal ko na rin kayo matulungan. Kagaya po ng mga iniikutan namin, di po ba? Napakarami po yan, libo na po yan. At imagine yun dati na 1,000 families lang yun ha. Families po ang pinag-uusapan natin dito, hindi per tao. Dati yun, 1,000 families. Di ba nung nakaraan pa, matagal ko nang isang taon na ito yung sinabi ko, nag-triple na. Yung dating 1,000 families, ngayon 3,000 families na. Hindi po tao, pamilya po ito. Kasi mayroong isang pamilya na 3, 4, 5, hanggang 7 po yan sila. Sa isang pamilya po yon. Hindi po biro yung mga iniikutan namin yan. Sabi ko nga po, hindi lang po yan mga yan Pagka pumupunta pa nga po ako, paulit-ulit ko lang pong sinasabi ito kasi yun po ang gusto kong marinig at makarating din sa mga politikong ito. Alam nga naman po na pagka pumupunta kami doon ay itataboy namin yung mga naglalapitan. Siyempre po, hindi na rin at bagkos binibigyan na rin po namin. So extra na po yun. Kumbaga, gaano karami yan. So,
mabuti na lang at tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ng blessing sa akin ng Panginoon, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung aking pagtulong din dito sa ating mga nahihirapang mga kababayan. So yun po lamang ang aking gustong iparating sa inyo, at nag-iingat po tayong lahat at makiramdam po tayo. At ganun pa man, kung halimbawa talagang nandyan na, ay ugaliin nyo pong manood dito, dahil baka mag-announce po ako rito na, o sige, kayong lahat ng mga subscriber ko ay pipick upin na kayo doon sa lugar na gano'n, at doon na po kayo pumunta dahil wala na po tayong choice. Once po na nagdeklara na po akong gano'n, huwag na po kayong magpa-tumpik-tumpik pa, at dito na po kayo sa akin. Kasi kung talaga matutuloy yan, walang choice kundi dito kayo sa akin. Kasi mamamatay kayo, sigurado ako, kung wala kayo dito sa akin. Yun lamang po, walang choice. So sana ay huwag matuloy, kasi hindi po biro na itong 125,000 na subscriber ko ngayon, kung kayong lahat ay nandito sa akin. Hindi po biro, pero lahat po kayo, maluwag pa po dito. May accommodation po kayo rito, maluwag pa po kayo rito. Kung kayong lahat na 125,000 na subscriber ko, kayang-kaya po. So maraming salamat po, at basta po ang sa akin dito, wala darating man hindi dito ang lagi kong pinagdarasal. Sana ibigay na sa inyong lahat, ibigay na sa mga subscriber yung madalas nyong naririnig sa akin na swerteng walang hanggan. Sana ibigay na sa inyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po, at mahal na mahal ko po kayong lahat.